Anong gagawin mo pag sinabi ng anak mo mismo, hindi na ako naniniwala sa Diyos? Anong gagawin mo? Madalas nagpapanik yung magulang. Madalas natatakot. Sasabihin sa iniisip mo yan, uy, mapupunta sa impyerno yung anak ko. O kaya, ay nako, anak, bakit ganun? Anong nangyayari sa'yo? Sinapian na kasi siguro ng demonyo. O kaya, hindi mo na ako mahal. Ay nako, mga magulang, pag yan ang sinabi ng anak mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Or, Mami, Daddy, parang talagang baka walang Diyos kasi ganyan. Huwag tayong mag-react negatively. Instead, 7 bagay ang dapat mong gawin. Una, be calm. Ibig sabihin, kalma ka lang. Alam mo, pag negative ang reaction mo, magwo-worsen ang sitwasyon. Ang mangyayari, gagawa ka ng isang pader sa gitna ng anak mo at ikaw. No? Ang mangyayari, maghihiwalay pa ang relationship nyo. Hindi naman maghihiwalay, pero yung magkakaroon ng distance. At ang mangyayari ganito, yung anak mo, yung pamangkin mo, nagdududa, o sino man, kaibigan, kapatid, na nagsasabing, hindi na ako naniniwala sa Panginoon. Alam mo mangyayari? That person will continue to search. Di ba? Magsisearch pa rin yan sa kanyang mga sagot ng kanyang mga doubts. Kaya lang, wala ka na. Hindi ka nakasama. Your relationship will weaken. And you don't want to do that. So number 1 is be calm. Number 2, accept the stage of his journey. Importante yan na ito yung pinagdadaanan niya. Respetuhin mo, tanggapin mo. Ikaw rin naman dumaan ka sa mga ganyan, di ba? And so because of that, you need to accept. Ang mensahe mo ganito, anak, tanggap kita. Anak, walang pagbabago sa pag-ibig ko sa iyo. Number 3, importante to ask curious questions. Hindi yung para magdebate, uy, anak, bakit naman ganyan? Kasi, hindi, yung talagang curious ka na, saan nanggaling yung mga doubts mo, anak? Gusto ko lang malaman. So, baka magkwento na yan, no? Siguro, yung professor ko kasi atheist. O kaya, mga kaibigan namin, minsan nagkukwentuhan kami, sila hindi naniniwala kay Lord. Tapos, o kaya, whatever, it's good to be curious and to let Him know na, you are genuinely, sincerely curious of what's happening in His life. Number 4, importante to, i-share mo rin yung mga doubts mo. Di ba? May pinagdadaanan ka rin dati. Pwede mo ikwento yun. Oo nga, anak. Alam ko yung doubts Kasi, naalala mo si auntie, yung kapatid ko, nung kasakit, cancer. Di ba? Pinagdasal natin yan. Ako, araw-araw pinagdasal ko na sana gumaling. Alam naman natin, biglang namatay, di ba? So, doon, nagduda rin ako. Lord, nandiyan ka ba? Bakit mo kailangan i-share yung mga doubts mo rin? Maski yung nakaraan. Para sabihin sa kanya, doubts are normal. Hindi lang yon. Doubts are a part of the journey of faith. Pag walang doubts, hindi kailangan ng faith. Importante yon. Which brings me to number 5. Explore together. If He will allow it. Kung sabihin mong sa kanya, sige, anak, kung okay lang sa'yo, let us explore together. Yung kunyari may binasa siya, i-share sa iyo. Kung may binasa kang libro tungkol sa ganito, i-share mo, podcast, videos man yan. Explore together. Ang goal ganito, in this difficult time of your son's life, of your daughter's life, sana maging mas close pa kayo kaysa yung mag-weaken yung relationship niyo. Yun ang goal. Which brings me to number 6. This is the time where you must love your child more. This is the time, this difficult time where you're supposed to pour your love and your heart to your child. Brings me to number 7. Pray for your child more. Bakit? At the end of the day, alam mo, mas mahal ni Lord yung anak mo kaysa sa'yo. Tandaan mo yan.
Kaya kailangan pag kinakabahan ka, you're worried about your child, nagpapanik ka na, you offer that to the Lord. Kaya gustong-gusto ko yung ebanghelyo ngayon. Si Jesus, na-meet niya, isang Roman centurion. Di ba? Pagano, hindi Hudyo, pero si Lord kinakausap siya, tapos nagkaroon siya ng deep faith in God. Ganun na ganun. Ang naniniwala ako na yung Diyos natin, hindi tayo tinatakwil pag hindi tayo naniniwala sa Kanya. Siguro ako naniniwala ako, ang sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka naniniwala sa akin, ako naniniwala pa rin ako sa iyo. At ganun, ang liligawan ng Panginoon, yung anak mo, na ngayon ay may doubts, maniwala ka. One day, at the right time, hindi natin alam kailan, basta isuko mo kay Lord. Gawin mo tong 7 bagay na to. Pagdasal natin sila ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the mighty name of Jesus, I pray right now, Lord God, for every child, every person that has many doubts and is asking questions, I pray that you be there, and I pray that you knock at their hearts, Lord. Kumatok ka sa puso nila, Panginoon. Suyuan mo sila, Panginoon, para isang araw manumbalik sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Yay! Praise the Lord. Thank you so much. Kaibigan, maraming salamat. I love praying with you. And if you want to support our mission, madali lang maging full-time supporter. I-click mo lang yung button kung Facebook ang gamit mo, sa ilalim ng video may nakalagay support now. Click mo yun. O kaya kung sa YouTube naman, yung button join pag computer ang gamit mo. Maraming salamat. God bless you. I'll see you tomorrow.